Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. PNP walang nakitang foul play sa pagkasawi ng 15 anyos na dalagita sa Pasig City. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Walang nakitang foul play ang otoridad sa nangyaring pagkasawi ng 15 anyos na dalagitang unang napaulat na nawala sa lungsod ng Pasig. Ayon sa Forensic Unit ng Pasig City Police, mismo ang biktimang si Isabel Sofia Tablate ang bumili ng puting nylon cord na kanyang umano'y nagamit bago natagpo ang walang buhay sa isang compound nitong Marso 23. Pumarap din sa media ang ama ng dalagita na si JR Tablate at sinabing walang naging pagkukulang sa aksyon ng pulisya. Kung mayroon man, ani Tablate, baka ito ay pagkukulang nilang mga magulang. Siguro po sa depression at saka sa pagkukulang ng magulang. Ginawa ni Tablate ang pahayag sa gitna ng agam-agam ng ilang netizen na dinukot o pinaslangan na wala na niyang anak. Makikita sa backtracking ng CCTV na mag-isang naglakad si Isabel patungo sa isang hardware sa mall sa Marikina hanggang sa pagpasok niya sa isang madilim na lagusan kung saan siya nakita kinalaunan. Una na nagpasaklolo kanyang ama sa media upang ipanawagan ang pagkawala ng anak na nakausap pa umano niyang pauwi sa kanilang tahanan noong March 18. Pero kasabay ng pagkakadiskubre sa mga labi matapos ang 5 araw, napatid din ang pulisya na nag-iwan din pala si Isabel ng sulat sa 3 malapit na kaibigan. Wala siyang iniwang sulat sa kahit sino sa pamilya. Dahil walang sign ng kung pinatay man siya o kahit anong ginawang kaharasan. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, mahigit 1.2 na libong bus binigyan ng special permits para sa Holy Week. Kinumpirma ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ngayong Sabado na binigyan ng special permit to operate ang kabuoang 1,277 pampasaherong bus sa bansa para sa Semana Santa. Inaasahan kasi sa ganitong panahon ang pagbuhos ng mga pasaherong magsisiuwian sa mga probinsya para magbakasyon at gunitain ang mahal na araw. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, binigyan ng special permits ang mga bus para matiyak na mayroong sapat na units na papasada sa kagsagsagan ng pagdagsa ng mga pasahero. Maliban dito, inaasahan din ng ahensya ang mas maraming pasahero dahil marahil mas pipiliin na marami na maging praktikal at hindi na muna gagamitin ang kanilang mga pribadong sasakyan sa gitna na rin ng mataas na presyo ng langis. Kaugnay nito, inatasan na ng LTFRB Chief ang lahat ng regional directors ng ahensya na tiyaking sumusunod ang mga public utility vehicle terminals sa roadworthiness at inspection protocols. Inatasan din niya ang bus operators at drivers na siguruhin ligtas at maayos ang biyahe ng mga pasahero. Samantala, nagsagawa ang ahensya ng mahigpit na inspeksyon sa PUV terminals para matugunan ang mga reklamo sa mga pasilidad na magkokompromiso sa kaligtasan ng mga pasahero. Nagbabala rin ang opisyal sa mga lalabag na ipapatawag at pagpapaliwanagin kung bakit hindi sila dapat patawan ng parusa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.